Ayan, praise God. So, sabi ko nung last Sunday, I don't know kung itutuloy po natin yung story ni Samuel. Sa 1 Samuel, chapter 2 na po tayo dapat. Subalit, kinausap po ako ng Panginoon na ibahin po yung message po natin this Sunday and that mag-focus po tayo sa character ng Diyos, ng ating Heavenly Father, at ng ating Earthly Father. Amen! In fact, nagawa na po natin ito noong mga nakaraang Father's Day, pero ang word na ginamit natin ay Papa o P-A-P-A. But for this year, we are going to use the word Father spelled as F-A-T-H-E-R. Amen! Ayan, so ngayong linggong ito, ay titignan po natin ang mga character ng ating Diyos amang si Yahweh, ang ating dakilang Diyos, ang tunay na Diyos, at ang character ng ating earthly father or ang mga tatay na tinawag niya sa mundong ito. So titignan po natin yung similarities or pagkakapareho po ng divine father po natin with our human or earthly father. And for us to determine or identify those characters, gagamitin po natin ang word na Father. Okay, so for this year, ang gagawin natin, aside from the memory Bible verse na inyong i-recite, kailangan mamaya magbibigay po kayo ng character ng Diyos at ng physical na ama or ng human father na nag-i-start with letter F. Amen. Or ng A, or ng T, or H, or E, or ER. Amen? Malinaw po ba? Yes. Okay, so let us all stand and let us read our scripture reading. Ayan, so ang ating scripture reading po ay matatagpuan sa Book of Acts. Ano po sa Tagalog ang Book of Acts? Mga gawa o gawa. Chapter 16 verses 30 to 31. Let us all stand. Amen. So ito po ang ating scripture. Let's read 1, 2, 3, go. Sirs, what must I do to be saved? And they replied, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Acts chapter 16, verses 30 to 31. Let us read and let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa napaka-espesyal na araw na ito na amin pong sineselebrate hindi lang sa AGC kundi ng buong mundo ang dakilang araw ng aming dakilang mga ama, Panginoon. Higit lalo, Panginoon, Ikaw bilang aming Heavenly Father na lumikha at gumawa po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na makita ka po namin at maitaas ka po sa araw po na ito, lalo na po sa mensaheng ito. Turuan mo po kami na maging kagaya mo, turuan mo po kami at sabihin mo po sa amin ang mga nais mong gawin namin, higit lalo sa mga tatay na narito ngayon na nais mo po kausapin. Lord, we ask you that your Holy Spirit fill us, embrace us, and pour upon us so that we may discern and understand your word at kung ano man po ang nais mo pong sabihin sa bawat isa. Pag-usapin mo po ng napakalinaw, ng taus-puso at malalim ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Palapakan natin muli ang ating Panginoon. So we may now be seated. Okay, pwede na po tayo maupo. Again, the title of the message is The Character of God and a Father. Amen. So next Sunday na po natin itutuloy yung topic po ni Eli sa 1 Samuel chapter 2. Amen. In fact, sabi ko nga, kung maalala nyo, last year, ang speaker po natin ay sino po na-speak last year? Si Dr. Princess. Amen. At ang naging topic niya ay ang buhay ni Eli at ng kanyang dalawang anak. At yun po ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 2. Amen. And then, yung pinag-aaralan ko po siya ay a bit long and
marami nga po tayong bago ngayon na mga kasama. So, pinapasimple po ni Lord yung message po ngayon para mas impactful po ito at mas tumatak po sa ating mga puso. Amen! Amen! Praise God! Okay, so as mentioned, we will find, search, and identify the specific characters of God and the Father that starts with the letter F, A, T, H, E, and R. Okay, so yun po ang gagawin natin game. Amen. So mag-start po tayo with the letter F. You have to tell me, kailangan yun po yung lalabas dito, the letter or the word which is a similar character of God and our earthly Father. Amen. And then after that, sabihin niyo po yung inyong memory Bible verse. Malinaw po? Okay. Sino po mga nakaintindi ng ating instruction? Amen. So, let's start. Tanungin niyo sa katabi niyo, kapatid, handa ka na ba? Amen. Game ka na ba? Game na mahina. Game ka na ba? Amen. Let's start with letter F. Ano po ang the-same na character po ng Diyos at ng Tatay na pareho po? Amen. Sino po ang unang makakapagbigay ng word natin? At siya po ang mananalo po. Amen. In fact, ginawa na po natin ito noong Resurrection Sunday, nalala niyo po. At ang word na natin or in-elaborate natin na yung word na listen. Amen. Yung R-I-S-E-N. So this time, yung Father. So sino po ang unang magbibigay ng character po ng Diyos at ng Tatay na nagsisimula sa letter F? By the way, English po lahat ito. Okay? Sino po, Sister Fe? Ang sabi po niya ay faithful. Meron pa po bang iba? Amen. Ang first word po natin ay faithful. Palakpakan po natin si Sister Fe. Ayan, Sister Fe, pakuha na lang po dito yung inyong prize. Amen. So, congratulations po. Ano ang katangian daw ng Diyos na pareho dapat sa katangian ng isang ama? Amen. Ano daw po yun? Faithful. Ano po sa Tagalog ang faithful? Ano po sa Tagalog ang faithful? Tapat. Amen. Tapat. Dapat isa lang ang asawa. Amen. Faithful sa asawa at sa mga anak at sa kanyang pamilya. Amen. Praise God. Naalala niyo po last Sunday na nakita po natin sa Old Testament, particularly sa Book of Genesis, at sa New Testament, sa Book of Matthew, yung tanong sinagot niya, ano yung tanong natin last Sunday? Okay lang ba sa Diyos na maraming asawa ang isang tatay o ama o lalaki? Hindi, dahil ayaw niya po ang polygamous. Ang nais po, kalooban po ng Diyos ay monogamy or isa lang po ang dapat itong asawahin. Amen! Nakita niyo po yung mga Bible verse po natin last Sunday. So I hope alam pa rin po natin yun. Amen! So now let's read the verses na nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa atin. Let's read Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Sabay-sabay po natin basahin. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Sa Tagalog, let's read. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay lagi sa diwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Amen. So sa Tagalog po, ang Lamentations ay, palaghoy. Amen. Another Bible verse, Deuteronomy chapter 7, verse 9. Let's read. Kaya't pakatatandaan niyo si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Sapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa
ikasanlibong sinlahi. Amen. So first point, as our Heavenly Father is faithful to us, it is expected also from our earthly or human father, which is that they should also be faithful to their family, especially to their wife, and to their children. Amen. Malinaw po yun. Tatagalogin po ba natin? Malinaw po ba yun? May pasensya na po kung nag-English po tayo, kasi nabubulol po ako pag nagtatagalog po. Malinaw po ba yun? Amen. Sabi po, kung ang Diyos ay tapat sa atin at sa kanyang mga anak sa liputan, it is expected o ina-expect po na dapat ang ating mga ama, tatay ay tapat din po, hindi lang sa kanyang asawa, kundi sa kanyang mga anak o sa kanyang buong pamilya. Question, tapat po ba o naging tapat po ba ang inyong mga tatay? Kaya tapat po, Sister Teta, naging faithful po ba sa inyo at sa inyong mga anak, si Brother Edward? Amen. Talaga Sister Telma. Sister Telma, naging faithful, tapat po ba sa inyo si Brother Eddie? Amen. Kasama po namin siya kagabi, hanggang alas 9 na kami sa Odoneta. Tinatawagan na siya ni Sabina kasi nga gabi-gabi na hindi pa siya nakaka-uwi. Yan. Kasi may kasama na daw siya iba. Sa si Brother Eddie, nagluluto po siya sa taas nung kakainin natin mamaya. Amen. Amen. Hallelujah. Napakadali pong sabihin, amen, na kailangan po tayong maging tapat. Subalit, sa buhay natin, amen, ay darating talaga ang mga pagsubok o mga temptation na sometimes ay hindi po sila nagiging tapat o tayo ay nagiging tapat. Subalit, naniniwala po ako na kahit hindi po naging tapat ang ating mga asawa o ang ating mga magulang sa kanilang mga anak, ang Diyos po natin ay kailanman ay laging magiging tapat sa atin. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? I will not forget our anniversary. I think that was our 9th anniversary, something like that. Na ang theme po natin is God's faithfulness o ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi ko po alam kung ano po ang mga naging kwento ng pamilya ninyo, lalo na po ng tatay ninyo o ng nanay ninyo. Subalit, naniniwala po ako na kailanman ay hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoong Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ngayon. Amen! Alam niyo po, maraming Father's Day na po na nag-message po ako sa church. At meron pong isang Father's Day, I think nasa 3rd floor pa po tayo noon, na kinonvict ako ni Lord at pinaalalahanan niya ako na Pastor Lee, be gentle because not everyone is celebrating Father's Day or happy about Father's Day. Amen! Kasi sometimes nakakalimutan natin na may mga anak na hindi man lang nila nakilala ang kanilang tatay o iniwan sila ng kanilang tatay. Kaya galit sila sa kanilang ama. Amen. Sa aming family po kami, we're so blessed because our papay is very faithful to our mamay at hindi namin naging issue ang pagiging broken family. Praise God. Subalit ako po personally, bilang abogado po sa DepEd, nakita ko po sa aming mga research and findings and seminars na napakalaki po ng epekto sa estudyante kapag ka ang magulang niya po ay hindi buo o kapag sila po ay hindi tapat sa isa't isa. Amen! Kaya sa ating mga nagbabalak pa lang na mag-asawa o magkaroon ng asawa, wife or husband, make sure po na tayo po ay hindi lang nangangako sa taong yon, kundi sa Diyos na magpakailanman ay magiging tapat tayo sa Kanya at mamahalin natin siya. Amen. Sino po yung nandito po ng mga couple pa natin? Pwede po bang tumayo yung mga magpa-partner? Kung nandito po yung asawa ninyo, tayo nga po kayo. Kasi nakita ko, mag-asawa po ba kayo? Brother, sister? Kayo, amen. Mag-asawa po kayo, amen. Kasi nag-uusap silang dalawa. Narinig mo nun, sabi. Narinig mo nun.
Baka nagbabalak ka pa dyan. Sino po yung mga, si Brother nandito pa sa si Sister Jean, amen. Si Sister, saan po yung mga couple natin, pwede po ba tayong tumayo? Amen. Praise God. Pwede po tabihan natin ang ating mga asawa. Tapos kurutin niyo po siya kapag hindi niya po pinapalo itong i-discuss po natin. Kasi sabi ko ko yan, hindi ka ganyan ha. Kung hindi ka ganyan ha. Pwede po magtali po kayo. Si Brother Eddie, baka tapos ka na diyang magluto. Baka pwede ka na. Si Brother Eddie, nasa baba po ba siya? Pwede tabihan niyo po yung mga asawa niyo. Nagprito po kayo. Baka po kayo dyan agad. Ayan, praise God. Yung mga babae po, tanungin nyo nga po yung asawa nyo, tapat ka ba sa akin? Tapat ka ba sa akin? Tanungin nyo nga po siya. Ano ba yung tawagan ninyo? Ano ba yung tawagan ninyo? Darling, honey, love, baby, papa. Ano ba yung tawagan nyo? Ma, daddy. Mag-ay po ay na kayong dalawa. Sister, ano nasaan yung asawa mo? Wala na naman siya. Mag-ay po ay na po kayo. Pwede po kayo mga babae po natin, yung mga wife po natin. Tignan nyo po ay po ay, yung asawa nyo ngayon. Tanungin nyo nga siya. Sabihin niya yung pangalan niya o yung tawag niyo sa kanya. Tapos ang tanong niyo sa kanya, tapat ka ba sa akin dahil ang pagiging tapat ng Diyos sa atin? Okay, yun nga. Tapat. For ano may tawag mo, Sister Pilar, kay Brother Ray? Pa, tapat ka ba sa akin? Gaya ng pagiging tapat ng Diyos sa atin. Natanong niya na po, okay, mga tatay, sagutin niyo nga po yan. Uy, napakalakas si Brother Edward. Okay, sagot nga po kung malakas. Ibig sabihin, tunay at tapat po kayo. 100%. Okay, 1, 2, 3, go. Answer the question. Yes! Yes na yes. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga tatay at nanay na narito. Alam niyo, nakaka-bless po kayo biglan. Amen. Praise God. Ako na po tayo maupo. Alam niyo, naniniwala po ako meron pa sa atin na iinggit na, di ba? Kasi nakikita ko yung mga ibang nanay dito na sabi ko, asawa ko na dito dito. Kasi siyo din nala, di ba? Sister Anna, saan ba kasi asawa? Sabi ko pala, hindi na kami galit. Hindi na kami galit ni Aunt Esther. Okay, ngayon na patawag na namin siya. Amen. Alam niyo po, napakaganda po. Kaya nga sabi ko, palakpakan natin yung mga couple kanina. Kasi po, sila po ang isa sa mga nagbibigay sa atin ng inspirasyon at pag-asa na may forever. Amen! Amen! Na pwede palang maging tapat. Alam niyo kahapon, kasi kasama namin si Brother Eddie. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, pwedeng after po ng service, i-bless niyo po kami ni Sister Thelma. Bakit po? Kasi anniversary namin and 30 years na kami mag-asawa. 30 years, ang tagal niyo lang mag-asawa. Halos kailan ko kayo, sabi. 30 years and then, natutuwa kay Brother Eddie kasi ang tagal po pala bago sila nagka-baby. At isa lang po yung baby nila si Sabina. Sabina, tayo ka nga dyan para makita ka nila. Ayan, ang pinaka-baby po nila. Siya po ay grade 9 student po ngayon. At nagkaroon, pwede po bang ikwento ko si Sir Thelma? Okay lang po, napaka-tesmoso ko po. Alam niyo po, bago po sila nagkaroon para ng baby, nakaisa-isang dalaga po, nagkaroon po muna ng miscarriage or ng pagkunan. Nakunan po si Sister Thelma ng 4 na beses tama po. Kaya nasabi ko kay si Brother Eddie, kaya pala nakaka-relate kayo sa kwento ni Hannah nung last Sunday na talagang grabe sa mga couple, gusto talaga natin magkaroon ng anak. Amen. At talagang biyaya ng Diyos kapag tayo ay pinagbigyan niya o pinagkatiwalaan niya na magkaroon ng anak. Amen. So, doon ko kasi nagtatanong ako, kung 30 years na kayong kasal, bakit ang bata pa ng anak nyo? Amen! Kasi parang 14 pa lang yata si Sabina. Kasi pinando niya na ilang beses na nawala yung mga naunang anak na muntik na ibigay sa kanila ng Panginoon. O kung binigay ng Panginoon, subalit yun nga po, si Sabina po yung talagang kasama po natin ngayon. Amen! So, naniniwala po ba kayo na faithful or tapat ang ating Panginoon? Amen. Praise God. So now, let's identify the character of God which starts with letter A that should be or supposed to be or should be na lang the same or dapat pareho na character
ng ating mga Heavenly Father. Amen, si Brother Edward. Ano daw po? Available. Yung iba, ano po ang sasabihin natin? Admirable. Amen. Ano po? Almighty. Si Brother Ray? Amazing. Amazing grace. Sino po? Letter A, the character of God. That should be the character also of our human Father. Amen. Ang tamang sagot po ay nabanggit po ng mga nag-recite at ang winner po natin ay available. Palapakan po natin Sir Brother. Oo, nanalo na po yung couple natin dito. Papatalo po ba kayo? Amen. Praise God. Ayan. Pero mamaya tatanungin natin sila ng Bible verse. Kasi nakalimutan kong tanungin ng Bible verse si Sister Fe at si Brother Eddie Edward. Amen yung Bible verse po natin. Memory Bible verse. Memory verse ko po is Ayan, wait lang po kasi nalubat po yung mga microphone po natin. So, pakiready po yung inyong mga memory Bible verses. Amen. Kung itong isang microphone, praise God. Ayan. So now, check po natin, sabi po dito, Jeremiah chapter 33 verse 3, basahin po natin. Call to me and I will answer you. Amen. So as the Father, our Heavenly Father is always available to us, dapat din daw po ang ating mga tatay ay lagi din pong available para sa atin. Amen. God is always accessible to His children. A father should always be available just like our Heavenly Father. Because a father's presence matters more than presence. Ibig sabihin, mas mahalaga daw po ang actual or physical na presensya ng mga tatay natin kaysa sa mga regalo na binaabot o binibigay natin sa ating mga anak. Naniniwala po ba kayo? Saan po yung mga anak po dito? O yung mga naging anak po sa atin, for sure lahat po tayo ay naging mga anak. Totoo po ba na sometimes mas mahalaga po ang physical na presensya ng mga magulang natin kaysa sa mga inaabot po nila sa atin? Na sometimes kahit wala po silang iabot, basta nandyan po sila kasama po natin at nararamdaman po natin na available sila lagi o handa silang makinig sa atin, ay nararamdaman po natin ang pag-ibig nila. Amen po ba? Amen. Psalm chapter 46 verse 1, let's read. God is our refuge and strength, an ever-present help. Lagi pong available, lagi pong present, lagi pong nandyan. At maghandang magbigay ng tulong sa tuwing tayo po ay nangangailangan ng lakas o ng mga payo o kanlungan. Amen. Because children need presence before provision. Mas kailangan daw po ng ating mga anak ang ating presensya kaysa sa mga bagay na pwede natin ibigay sa kanila. Amen. Praise God. Okay, I don't know kung ready na po ito for our next. Wait lang. Letter po tayo. What's the next letter after letter A? T. Okay, ngayon naman po, ano po ang the same character ng tatay at ng Diyos na pareho, Sister Jana. Trustworthy. Sino pa po? Angeline. Teacher. Amen. Thoughtful. Okay, so ang entry na is
Trustworthy, teacher, thoughtful, sino pa po? Mag-enter ng kanyang, sino po? Time. Time na tama. Time, amen. Sino pa po? Letter T, trustworthy, time, teacher, truthful. Amen, tama. Ano pa po? Ano daw po? Teacher, tignan po natin ang sagot po. Pero before that, sabi ko, may next slide. Sabi po dito, a godly father, basahin po natin, a godly father leads his family toward God, not away from Him. Because leadership starts at home. Amen. Ang isang makadiyos daw na tatay o ama ay inililid niya ang kanyang pamilya sa Diyos. At hindi niya dapat nilalayo ang kanyang mga anak o pamilya sa Diyos. Amen. Dapat ang leadership daw niya na pagiging makadiyos ay nagsisimula sa bahay na pinamumunahan ng mga tatay. Amen. Praise God. So, ang tanong na nasan yung mga tatay yung Amen. Amen. Next, basta Tagalog, basahin po natin. Ang tunay na ama ay namumuna sa pagsamba at pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Tama po ba ito? Nag-agree po ba kayo na how can we expect our children to be faithful to God or always available to His children if hindi po yun nakikita sa mga magulang? Lalo na po sa tatay na pinaka-head of the family. Amen. Okay, so now let's see kung ano po yung letter T. The answer is teacher. Ang nakakuha ko ng sagot ay si Sister Angeline. Palakpakan po natin siya. Amen. See, pakuha na lang yung prize mo dito. Ayan. Okay. So, God is our teacher. Amen. Hallelujah. Okay? Basahin po natin Isaiah chapter 48 verse 17. I am the Lord your God who teaches you. Amen. God teaches truth and wisdom. And a father should also teach his children. Amen. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 7, teach them diligently to your children. Amen. Ito po yung sa kwento po ni Moses. Amen. Naalala niyo po yun nung nagpapaalam na po siya at bagong henerasyon na yung kanyang kinakausap. Muli, kung ano po yung sinabi sa kanya ng Diyos, na sinabi niya na po sa naunang henerasyon ng mga Israelita, ay inuulit niya po dun sa bagong henerasyon. Amen. Because a father is the first or should be the first preacher in our homes. Amen. Naniniwala po ba kayo na dapat ang tatay po natin ang siyang unang nagtuturo ng salita ng Diyos sa atin? Amen. Sabi nga po, kapag talagang yung tatay daw po ang siyang nag-submit kay Lord at nagpagamit, siya at ang kanyang buong pamilya ay maliligtas at magagamit ni Lord. Then wala po ba kayo doon na napaka-impactful ng mga tatay po sa pamilya? Amen. Kasi talagang sinusunod at pinapakinggan po ng mga anak ang kanilang mga tatay. Amen. Okay, let's read. 1, 2, 3, go. Ito po. Faith begins at home. And that teaching should lead children to the Savior, Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Okay, ano po yung letter F? Faithful. Yung letter A? Available. Yung letter T? Teacher. Ayan na, kinakabahan mo akong i-press yung next slide. Kasi hindi ko po alam bakit yun na po yung next na letter. Hindi ko kasi nakikita yung next as compared kapag dati na nakikita ko na agad yung next slide. Kaya alam ko na yung lalabas. Pero dito kasi, kung ano lang yung nakikita nyo sa screen, yun lang din kung nakikita ko. Okay, so bago ko po ipakita kung ano yung letter H, tatanungin ko na po kayo ano po ang character dapat ng tatay na pareho o kawangis ng Diyos. Yes po na baby. Ano po? Helpful, tama po ba? Ano po sabi ko? Helpful. Okay, helpful. 1 and 3. Next po. Holy. Ano po? Help. Humble.
Ano pa? Humble. Sige po, sa'yo yung cash prize. Ano pa? Honest. Amen. Ano pa po? Sige po. Ano pa po? Letter H. Ano po? Happy. Ano pa? Honor. Amen. First honor siya. Second honor. Hope. Amen. Ano pa po? Happy. Ang tamang sagot po ay, tignan po natin kung tama na po ito. Mayroon pa po tayo mga next slide. Sabi sa inyo, okay, masahin po muna natin ito. Pasuspense po itong slides natin. Proverbs chapter 22 verse 6, sabi po dito, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Children are shaped by consistent godly training. Amen. Basahin po natin, ang pagpapalaki sa anak ay hindi lang pagkain at edukasyon. Kasama ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. And the letter H starts with letter H. Ang word na hinahanap po natin ay holy or honorable. Sino po yung nakasagot nun? Si Sister G. Congratulations po. Praise God. Ayan. As our Heavenly Father is holy or righteous, so is our human or heaven earthly Father. Amen. Kung ang Diyos daw po natin ay banal, tuwid or righteous, honorable or may integrity, it is expected that our earthly Father should be the same. Amen. Let's read Leviticus chapter 19 verse 2. Ano pong sabi dito? Be holy because I am holy, sabi po ni Lord. God is pure and righteous. Father should be honorable. Proverbs chapter 20 verse 7, the righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Amen. A father's integrity shapes generation. And the great inheritance is not money, but rather integrity. Amen. Yung pagiging holy, honorable, righteous, and with integrity daw po ng mga tatay ay isa sa mga napakalaking pwede na ipamana sa atin ng ating mga magulang. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kaya nga po, hindi ko po makakalimutan si papay ko, i-testimony ko lang. Kasi nung bago pa lang po ako na lawyer sa DepEd, at nakita ko ako ni Mayor Gilen kasi nagkaroon po kami ng, I think, election yun ng mga PTA presidents. Tapos nalaman niya na ako na yung lawyer nga ng DepEd. Si papa ko po kasi, dati po siyang bookkeeper po ng CSI. Amen. So talagang immediate boss niya po si Mayor Gilen, and then talagang bata pa po sila Mayor noon, no, tinuturuan niya po sila sa accounting, gano'n. Tapos nung nagsasalita na po si Mayor Belen, ang sabi niya po, ito talaga hindi ko ito makakalimutan. At binento ko po ito kay papay ko. Sabi po ni Mayor, ayan, sabi niya, mapalad kayo sa DepEd, amen, dahil ang abogado niyo ay si Bento, ganyan yung pangalan ko po. At malaki po ang tiwala ko po sa abogado ninyo dahil ganun po kalaki ang tiwala ko sa integridad ng tatay nito. Amen! Ganun po kalaki, yung pangasinan niya kasi sinabi niya, balbalag so tiwala at sa may tatay po yan, abogado yung katunbalag mo so tiwala at sikato. Amen! So, doon ko talaga nakikita na napakahalaga po talaga na ang value po ng pagiging righteous, holy, with integrity is something na pwede po natin ipamana sa ating mga anak. Amen! Dahil kung ganun po tayo, i-inherit kung mamanahin po yun ang mga anak natin. Amen! At kung gaano kataas po ang tiwala sa ating mga tatay, sometimes and most of the time, automatic ganun din po ang nagiging tiwala sa mga anak po nila. Amen po! Praise God! Okay, next letter, F. Ano yung F? A, P,
H, E. Letter E na po tayo. Ano? Encourager. Ano pa po? E. Letter E po. Encourage. Amen. Ano po? Eternal. Amen. Ano pa po? Empathetic. Amen. Ano pa po? Letter E na character po dapat ng ating mga tatay na pareho sa character o katangian ng ating Diyos. Amen? Ano po ang tamang sagot? Encourager. Tama po si Sister Maxine. Ito po yung inyong prize po dito. Praise God. Basahin po natin sa Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. Sabi pa po sa Isaiah chapter 41 verse 10, let's read. Do not fear, for I am with you. I will strengthen you and help you. Amen. Kung makikita po natin sa slide, ito po ang mga encouraging words ng Diyos sa atin. Amen. Ito po ang mga salita ng Diyos na nagbibigay po ng lakas ng loob o tibay ng loob sa atin. So kung ang Diyos Ama daw po natin ay ganito magbigay ng encouragement o ng pagpapalakas ng loob sa atin, it is expected na dapat maging ganun din daw po ang ating mga earthly or human father. Amen! Let's also read Hebrews chapter 13 verse 5. Sabi ng Diyos sa atin, never will I leave you and never will I forsake you. Amen! Praise God. Okay, again, hindi ko alam kung ano po yung next slide. Kaya hindi ko po muna in-next. Tatanungin ko na po kayo kaagad. And give me another character of God and a human father that starts with the letter R. I think this is the last, tama? Responsibility. Opo, responsibility or partner A? Right choose. Amen? Ano po? Ano po? Respect. Amen? Resilient. Responsible. Letter R. Ano pa? Maxine, ako ba yung price? Hindi pa dito. Next po. Iba mo price ko ito sa iba. Okay, letter. Ano pa po? Entry po natin. Right choose. Ano pa po? Hindi pa nagdodoble, maghati na lang po kayo sa price. Paano po kayo sinasabi? Yes po. Remarkable. Ano po? Reckless love of God. Ano pa po? Redeemer. Ano pa po? Ano po? Yes po. May nakasagot na po ba? I think meron. Okay, so titignan po natin kung ano po yung last letter that describes the character of God and our human father. Letter R is Redeemer. Amen. Tama po si Sister Fe. Amen. Praise God. Congratulations po. Bakit po Redeemer? Redeemer, di ba tagatupos ng utang? Di ba ganun po yun? Kasi nga po, may utang tayo, yung tatay po natin ang nagbabayad. So siya po, nagtutubos ng utang natin. Amen! Okay, let's check. Let's read. God is our Redeemer. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang nagtubos o nagbayad sa ating mga kasalanan? Amen! Sabi po ni Lord God sa Isaiah chapter 44 verse 22, I have redeemed you. Amen. And God saves through our Savior, Jesus Christ. Amen. Let's read this important point. A father should lead his children to redemption. Okay. Ang ating pinaka-favorite na memory Bible verse na nasa altar po natin, John 14:6. Let's read. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa Tagalog, napakaganda po. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan
po lamang. Amen. So naniniwala po ba kayo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus? Amen. Praise God. And therefore, a father must point children to the true Father. Amen. Ang ating mga earthly father should lead their children to our Heavenly Father. Amen. Basahin po natin to. A father cannot save his family, but he can lead them to the Savior, Jesus Christ. Amen. Hindi tayo maliligtas ng ating mga tatay o ng mga magulang natin sa mga kasalanan natin. Amen. Dahil tanging ang Panginoong Jesus lamang ang pwedeng magbayad dito. Amen. Pero pwede tayong turuan ng ating mga tatay at ilapit sa ating tagapagligtas na si Jesus upang tayo din po mismo ay tanggapin siya at maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga po, sabi ko very connected po yung message po natin next Sunday, yung sa 1 Samuel patungkol kay Eli. Amen. Di ba si Eli ay pinakapunong pari ng mga Israelita noong panahon niya? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. At ang naging problema po ni Eli ay yung mga anak niya. Amen. Doon pinapakita na hindi kesyo righteous or holy yung tatay, automatic, ganun po yung mga anak natin. Amen. Dahil sila po ay may kanya-kanyang desisyon kung tatanggapin o susunod po sila sa Diyos. Amen. Amen. Kaya nga sabi ko, yun yung isa sa mga pinaka-biggest challenge sa mga magulang. Na once na tayo po ay nagkaroon ng anak, dapat po natin silang i-lead sa ating Panginoong Diyos. Amen. Dahil hindi po natin alam ang magiging desisyon po nila. Amen. Sila po ay may sariling kaisipan at sila po ay may sariling desisyon. Amen. Kagaya po nating mga tao, tama po na nilikha po tayo ng Diyos. Amen. Amen. Tayo po ay nilikha ng Diyos, subalit binigyan niya din po tayo ng kalayaan. Amen. Hindi po tayo parang robot na kung automatic ano yung sasabihin niya ay gagawin natin. Binigyan niya tayo ng kalayaan para gawin ang nais natin gawin. Amen. At ganoon din po ang mga magulang sa anak. Kung kaya, napaka-importante po na sa murang edad pa lang po ng mga bata, kagaya po nung pinalangin natin mga Sunday School children, na nakikilala na po nila ang ating Panginoong Jesus upang sila ay lumaki ng may takot sa Diyos. Amen. At nawa, dahil sa kanilang takot sa Diyos, ay hindi sila magiging sakit sa ulo natin. Amen. Kasi naniniwala talaga ako na ang number one para madisiplina yung bata o maiwasan na maging bully yung bata ay dapat ipakilala mo talaga sa kanya ang katotohanan ng Diyos sa buhay niya. Na ang Diyos talaga ay buhay at talagang tayo po ay pinaparusahan at siya po ay hindi nalulugod sa mga nagagawa po natin. Hindi po naayon sa kanyang kalooban. Amen! Kasi po kapag ang bata po ay natatakot po sa Diyos, alam niya na ang ginagawa niyang kasalanan sa iba ay kasalanan niya hindi lang doon sa tao kundi sa Diyos mismo. Amen! Naniniwala po ba kayo na kung isang tao po ay may takot sa Diyos, hindi po ganun kadali para sa kanya na gumawa ng kasalanan at suwain ang kalooban ng Diyos. Amen! Kaya dapat po sa murang edad pa lang po ay matutunan na natin o maturuan na natin ang mga batang ito. At ang number one po na ine-expect po ng Diyos na magturo sa kanila ay walang iba kundi ang kanilang mga tatay. Amen. O magulang. Praise God. Let's read this. A good earthly father points his children to the Heavenly Father through Jesus Christ of Nazareth. Amen. Ang isang ama ay dinadala ang kanyang mga anak sa ating Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na taga Nazareth. Amen po ba? And therefore, let's read. The father's greatest duty is to lead the family to salvation. Naniniwala po ba kayo ang number one
na duty or obligasyon ng magulang, lalo na po ang tatay, ay ang i-redeem, iligtas ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen! Kasi kahit gaano pa po ang mga magulang natin at ibigay ang lahat ng kailangan natin, kung hindi niya ipapakilala sa atin ang tunay na Diyos at ang kanyang anak na si Jesus, ay walang kabulukan ang lahat ng mga regalo at mga bagay na ibinigay nila sa atin. Amen! Kaso ang nakakalungkot, marami pong pamilya o magulang na naibibigay nga po nila ang lahat-lahat sa kanilang mga anak. Subalit hindi po nila na ilalapit sa Diyos ang mga ito. Amen! Kaya po naniniwala po ba kayo na ang pinaka mayaman o malaking pamana na pwede natin iwan sa ating mga anak ay walang iba kundi ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Amen! Naniniwala po ba kayo? Di ba nilang wala kayong maipamanang lupa, wala kayong maipamanang mga ari-arian, subalit natitiyak ninyo ng anak ninyo ay nailapit niyo sa Diyos at nakilala niya ng tuluyan at tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Sino po sa ating mga magulang ang ginagawa po yun? Pakitaas po ang kamay. Na nilalapit po natin sa Diyos yung ating pamilya o ang ating mga anak. Amen. Praise God. Acts chapter 16 verse 30 to 31. Let's read. Ito po ang ating scripture reading. Sirs, what must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Sa Tagalog, napakaganda po ng Tagalog nito. Let's read. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan o ang iyong buong pamilya. Amen! Paano daw po maliligtas o tayo ay mapupunta sa langit at mapagbabayaran ng ating mga kasalanan? Manampalataya sa Panginoong Jesus at tayo maliligtas. Hindi lang tayo, kundi ang ating buong sambayanan. Amen! Dahil sa ating pananampalataya at pagtanggap ni Jesus, kung yun ay nakikita ng ating mga anak o ng pamilya sa atin, napakalaki po ang posibilidad na ang Diyos na iyong sinasamba ay sasambahin na rin nila. Amen! Nakita niyo po ba yun sa story ni Ruth at ni Naomi na nakita niya ang tunay na Diyos sa buhay ng kanyang mother-in-law. Kaya sabi niya, gusto ko yung Diyos mo ay maging Diyos ko na rin. Amen! Bakit? Dahil nakita niya ang pagbabago sa buhay mo at nakita niya kung gaano ka nagagamit ng Diyos. Amen! Next point, let's read. And therefore, a father's highest responsibility is not just provision, but leading his household to Jesus Christ. Sa Tagalog, basahin po natin, ang pinakamahalagang pamana ng Ama ay hindi kayamanan, kundi kaligtasan kay Jesus. Amen! Forget all the things that I've said, pero sana huwag niyo kung kalilimutan itong last point na to. Let's read. Ang pinakamahalagang pamana ng Ama ay hindi kayamanan, kundi kaligtasan kay Jesus. Amen po ba? Amen. And therefore, let's summarize the same character of Father and God. Letter F. A father, just like the Godfather, must be faithful, available, a teacher, holy and honorable, our encourager, and our Redeemer. Amen! To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah!